Ang araw po, si Mike Anyayahan ito. Dito sa Pilipinas, kapansin-pansin yung mga makikipot na kalsada, nagka-clog, nagka-traffic. Hindi dahil sa kakiputan niya, kung hindi dahil maraming mga obstruction sa gilid, no? Maraming mga nakapark, no? At yung mga nakapark, either mga customer ng ano no ng uh, ng mga establishment, pero karamihan ay uh, sasakyan ng mga nakatira sa gilid. Ang ano no ang nakakaano, ang amazing talaga dito, ang nakakamangha talaga dito ay uh, hindi lang ito sa ano no makikita sa mga downtown areas, no, kahit sa mga subdivision, no. Yung mga subdivision, ang liliit na ng kalsada, yung mga bagong subdivision, no. Tapos syempre para siguro ano no fit in lang para sa mga sakto lang na kayang bumili ng maliit na bahay at lupa. Sinasabi nila para sa working class, low cost housing. Pero ang nakatira, may mga sasakyan. So yun nga nagkaroon ka ng mga parang low cost housing. Pero para dun sa may mga kaya rin naman. Tapos, ang sasakyan, nakapark sa labas. Ngayon, kahit sa ano, hindi lang sa subdivision, kahit sa ang mga ano, sa ang mga lugar, kahit sa downtown, no, nag-aaway-away yung mga tao dahil sa parking. So ngayon, ang tanong dito is, bakit naging ganun? Sa ibang bansa kasi, parang hindi ko alam kung issue yan, no? Kasi may nakikita ako sa ano no sa Europe, no, makikipot na kalsada. Pero ang mga dumadaan ng mga tao. Pero may mga kabahayan din, no? Elevated pa nga. Tapos mga matatandang mga structure pa. Pero bibihira yung mga nakapark sa gilid. Actually, parang bawal pa yata ang sasakyan doon sa area. Parang ipinapark lang nila somewhere. May public parking sila, gano'n. So kaya lang dahil wala ang Pilipinas ng ganung mga ano no, mga pasilidad or structures or infrastructures. Ngayon nasa Pilipino rin 'yan eh. Bakit halimbawa no, ikaw hindi ka makabili ng maayos na bahay na walang parking pero inuuna mong bilhin yung sasakyan? For necessity ba? Ngayon sige, kung papatulan natin yung dahilang for necessity. So ano yung mahalaga? Yung bahay o yung sasakyan, no? At ngayon kung syempre wala kang choice, no? Halimbawa sa'yo talaga yung bahay. Tapos kailangan mo makatipid papunta sa workplace mo, no? Dahil mahal mag-commute, no? Mahal ang mass transportation, public transportation dito sa Pilipinas. Siguro mas madali pang maunawaan kung motor, no? Kasi yung motor pwede mo isalpak sa kahit saan eh. Ang medyo nakakamangha talaga. Minsan magaganda pa yung sasakyan, no? Mga SUV pa na nakapark lang sa gilid, no? So may may explanation dito kung bakit ganito, no? Kung i-quote ko o yung kinoin ni Professor Alan de Botton. Ang tawag niya dito ay status anxiety. So sa status anxiety, parang ang goal ng tao ay unahin yung ikatataas ng status. At isa sa pinaka popular or pamosong identification ng status ay yung sasakyan, no? Yung meron kang sasakyan. Para bang pagwala nito, parang hindi ka tao. Kasi hindi papatayin ka ng inggit mo Ngayon, yun yung malaking problema. Dahil sa status anxiety na yon, nagkakagulo ang komunidad, no? Nag-aaway-away tayo. Biruin nyo, no?
sa isang maayos na komunidad, no? Bagong subdivision, na ini-expect mo na para sa mga low income bracket, pero ang nakatira may kaya. Pero nag-uugaling walang pinag-aralan lang dahil lang dun sa parking. At ngayon, kung ganun lang din naman pala, no? Kung kung ganun lang din naman pala na para dun sa may mga kaya, bakit yung mga subdivision hindi nakita, yung mga developer hindi nakita ito, na i-market na lang nila ito dun sa mga taong mga ganun na kaya naman pala bumili ng sasakyan, dapat kaya naman nilang magbayad ng unit na may parking, no? Or hindi ko alam bakit hindi hindi nakikialam ang gobyerno dito, ano, sa ganung issue. Kaya dito kanya-kanyang resolbahan sa sarili. Kaya kung ikaw halimbawa, wala ka pang sasakyan, at kinakailangan mo, tanungin mo sarili mo, bakit mo kailangan ng sasakyan? Unang-una, meron ka bang parking? At gaano mo ka talagang kailangan kumpara sa pagkukommute mo? Kung talagang wala na, talagang impyerno ang pagkukommute, anong next step na pwede mong isipin para makaiwas dito? Kailangan ba talaga na pumasok ka sa ganung gulo ng pagkakaroon ng sasakyan ng walang parking, o baka may iba pang paraan, no? Ngayon, yan ang explanation kung bakit napakaraming motor sa paligid, no? So, may iba nagre-resort sa motorcycles. Yan ang pinakamura, pinakamatipid, at convenient dahil maisasalpak mo sa lahat. So, ngayon, iba pang usapin. Kung ano ang mangyayari kung napakaraming motor sa kalsada. So, lahat yan, yung social problems na yan, no? Dumami na yung mga social problems na yan nang dahil sa unseen na problema sa bawat isa. Yun yung status anxiety. So, i-check mo yung sarili mo kung ikaw ay nagsasuffer sa status anxiety. So, sabi nga ni Alan de Botton, diba? Ito ay nag-ugat sa tinatawag na meritocracy, na sinasabing kapag ka ikaw ay pumasok sa isang kompetisyon at didiskarte ka. So, yung pinaka-madiskarte, yung pinaka-tuso, pinaka-pragmatiko, yung sinasabing marunong lumaro, ay mananalo, magkakaroon ng merit, no? At yung matatalo sa labanang ito ay maghihirap. So, therefore, yung magkakaroon ng kakayahang pinansyal, deserve nila. So, may merit sila ron. At yung kawawa, deserve nila na maging kawawa kasi hindi sila pumaloob doon sa ganung competition. Therefore, nagkikreate ito ng anxiety na tinatawag na status anxiety. Pero may kawala ron May kawala doon, di ba? Pwede mong kontrahin yung status anxiety na yun sa pamamagitan ng pagkukorek mo ng mindset mo, ng pagkukorek mo ng pangangailangan mo, ng pag-asa sa ayos mo ng mga priorities mo sa buhay, na pwede namang wala, na buhay ka nang wala ito. Bakit nagkukumahog kang kailanganin ang mga bagay na ito? Pwede namang makapaghintay, no? Pwede ka namang unahin mo munang bumili ng bayad lupa at parking bago ka bumili ng sasakyan, no? Kasi kung kaya mo na talaga nun, walang problema sa'yo bumili ng sasakyan. Pero kung uunahin mo yung sasakyan, wala kang parking, diba? So, anong convenience ang meron nito? Magiging mapayapa ka ba? Mapayapa ka ba na makikipag-away ka sa mga kapitbahay mo sa parking? Hindi lang kapitbahay mo, pagpunta mo sa ibang establishmento. Ibalansehin mo kung ano yung makabubuti sa iyo. Kasi kung yung pagkakaroon ng sasakyan ay makabubuti sa iyo over doon sa agony na susuungin mo dahil sa wala kang garahe, choice mo rin yun, diba? Karapatan mo yon. Pero isipin mo rin kung may nasasagasaan kang iba.
Kasi baka mamaya, merong karapatan ng iba na nasasagasaan ka at hindi mo matatapos o mapuputol yung gulong pinasok mo nang dahil lang din sa kapritso mo. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.